like open door, leading you down into my core, where I've become so loved. Oh, go! Hindi ko mabasa! My spirit's sleeping somewhere cold until you find it there and lead it back home. Wake me up inside, wake me up inside, call my name and save me from the dark. Wake my heart to Wake me up! before I come Wake undone. me up! Save me from the nothing I've become. That I know what I'm without. You can't just give me, read into me and make me real. Bring me to life. Wake me up inside, wake me up inside, call my name and save me from the dark. Give my blood to run. Save me from the nothing I've become. Bring me To life. Bring me to life. Sir Coco, pasok! Frozen inside without your touch, without your love, darling. Only you are the light among the dead. Alright! Siya na po, wala akong Yes. nakikita. Bravo, yay! Yes. To life. Up inside. Wake me up! Wake me up inside. Wake me up! Call my name and save me From from the the dark. Yeah! Oh, I come undone. Save me from the nothing I've become. Bring me to life. Bring me to life. Ay, ang taas nun. Ay, nakaya ko. Kagabi hindi. Grabe, pa ganun pala. Nakakatakot para sa hinay. Buhay ka na ba? Buhay na ba tayong Sa lahat? Nabuhay na ba lahat ng namamatay dyan dahil sa aming energy? Oh, Ako nabugbog. yes! Naho naman kayo maki-trick or treat at maki-awit kasama ang inyong MP Barkada. Mayat niya. Mayat niya talaga. Grabe. Wala po ngayon si Angelica or ang chubebe girl ng RNG or ang chubby cutie ng RNG dahil ngayon ay, ano siya ngayon, ng ibang bansa. Minumulto ka na Minumulto ba? siya. What? Iba yung multo na dumating Oo sa nga. kanya. Nakita ko na. Diba? Pero grabe yung multo, pawis at lagkit ang nararamdaman ngayon ng nag-iisang chubby cutie ng RNG, Miss Angel Arcada. Yes! At nagpalit na ng propesyon ang inyong kwela kwatserong bestie, Ron Maranan. Kung makikita nyo naman, isa na akong, alam natin Yes! yan. Actually po, ano po siya, kasama po siya sa character ng Roblox, yes. O kaya yung mga, Yung natakbo ng ganun. yes, yung tumatakbo sa Temple Run. And of course, kasama rin natin ngayong umaga, si Ma'am Chelsea. Chelsea. Ano natin According ngayon? to my coworkers, Yes. nabugbog daw po akong nurse.
Nurse? May pasa daw ako. Nasaan ang nurse dyan? Kailangan mo ito. Ganyan Ikaw tayo. nga po mo, hindi And then- lumulutang. Hindi, pero grabe ang ano natin dito, pabugbugan effect. Oo, may pasa-pasa tayo. May pasa, Oo, Tapos yung eye bags ko lumalaban din. lumalaban. Natural Hindi, yan, di ba? Natural yan, Natural di ba? yan. Hindi mo naman na kailangan dyan ng makeup. makeup effects. Gra- Yan, di ba? Grabe naman ako po. Magandang umaga sa atin ngayong lahat. Good morning! MB Barkada na ho po dahil ngayon is October 31. 31. Pinaka-last na Friday na ng buwan ng Oktubre ngayong taon. Kaya I really hope yung mga nag-umpisa ng umuwi po dyan, mag-iingat po tayo. Yung mga hindi pa nakakauwi at nandyan, nakapila pa rin po. Magtiis-tiis lang po tayo and always be alert and vigilant kasi syempre, hindi natin maiiwasan na dahil meron pa rin mga crimes, incidents, syempre siksikan yan. Oo, so hindi pwedeng makisabay ang mga crimes na ito sa mga Halloween natin ngayon. Yes. Dagsaan talaga ang mga tao, hindi lang sa sementeryo. Yeah. Kaya nasabi mo nga, even sa mga babiyahe pa uwi, grabe ang dagsaan, especially kahapon pa nagsimula, Yeah. kagabi, ang dami nang nakapila. Kaya ingat-ingat po tayong lahat at sa mga dadalaw, ingat-ingat po tayong lahat dyan. Yes, at ako na nga, ito, nag-isa lang ang matang gumagana sa akin ngayon. Naho po, ang init pala sa ganito. Ngayon lang ako nag-costume ng ganito and hindi ko maintindihan kung ba, ano ba yung Ano bang inspiration? inspiration mo Actually, dyan? ano to, isa kong ghost. Wag mo lang Ghost. basa. Ghost Isa po ano? tayong ghost, tapos thesis. Kasi maraming kind of ghost. Nag-ghost tayo ng thesis. Oo. Marami namang project dyan na nag-ghost din. So, nasa sa inyo na po yun kung paano Even yun. yung mga kagrupo natin, ghoster din. Oh, pagdating ghoster din dyan. po yung mga kagrupo natin sa thesis, yung mga nag-aaral po dyan na ating mga ka-MB. Hanggang ngayon, nagtitesis pa rin. Shout out kay Lovely Balabay. Oh, until now daw. Naiinis na daw siya kasi hanggang ngayon, nagtitesis pa rin siya. May pa-shoutout talaga. Oo, may pa-shoutout pa rin siya. Oo. Ako naman, ang inspo ko sa aking look Oo. is, pangarap ko to nung bata ako. Ang maging Rob. Ang maging, Character. hindi. Ano? Ang maging lalaki. Charot. Hoy! Hindi, joke lang. Ang inspiration nito, kasi saludo ako sa mga contractor natin gumagawa ng mga Tamang infrastructure project. natin. Tama. Tama. Kaya, dito umaangat yung bansa natin. Kaya, naging inspo ko siya ngayon. Oo, pero ang cute na. Karakter sa oo. Subway, sir? Hindi. Ako yung tumatakbo doon yung Oo, guard. pero maganda ang ating and I really hope yung mga nagsa-celebrate pa rin ngayon ng kanilang Halloween party, meron pa rin ba? Or nagsiuwian na? Nako po, mag-ingat-ingat po tayo dyan. And enjoy your long weekend. Yes, po. Yes. Sana all. Speaking of From Fright to Delight, ano nga ba ang kwento kung paano nagsimula ang trick or treats tuwing Halloween? Dito lang sa Fact na Fact. Bawat Oktubre, naglalabasan ng mga cute na bruha, mini Dracula at mga batang may pumpkin buckets dahil panahon na naman ng trick or treat. Pero, alam mo ba kung saan nagsimula ang tradisyon ito? Balik tayo sa Europe, specifically sa Ireland at Scotland, kung saan nagsimula ang sinaunang paganong festival na tinatawag na Samhain. Noong panahon na yon, naniniwala sila na tuwing October 31, bumabalik ang mga kaluluwa sa mundo ng mga buhay. At para hindi sila guluhin ng masasamang espiritu, nagsusuot sila ng costumes para magmukhang kabilang din ang mga tao sa mundo ng mga espiritu. Fast forward sa Middle Ages, naging tradisyon ng souling, kung saan ang mga bata at mahihirap ay kumakatok sa bahay-bahay para humingi ng tinapay kapalit ng dasal para sa mga kaluluwa ng yumao. Sounds familiar? Parang trick or treat, di ba? Pagdating naman sa Amerika noong early 1900s, nagsimula ang trick or treat bilang paraan para pigilan ang mga batang nagkakalat tuwing Halloween. Kaysa manggulo, binigyan na lang sila ng candies. At doon na nga nagsimula ang paborito nating Halloween tradition, a mix of fun,
costume, and of course, sweets. Ngayon, iba't ibang bansa, iba't iba ang style. Sa Mexico, meron silang Dia de los Muertos o Day of the Dead, kung saan ginugunita nila ang mga mahal sa buhay na pumanaw. Sa Japan, may Obon Festival. A similar concept pero may sayawan at lanterns. Sa Amerika, costume parties, haunted houses, at candy hunts ang bida. Dito naman sa Pilipinas, dati tahimik lang ang undas. Tahimik sa sementeryo, may kandila, may bulaklak, pero ngayon, Halloween fever na rin tayo. Ang mga malls, schools, at pati barangay may trick-or-treat events. Pati mga parents, todo costume na rin. Mula sa sinaunang ritual hanggang sa makabagong kasiyahan, ang trick-or-treat ay patunay na kahit ang mga nakakatakot na tradisyon, pwedeng gawing masaya, colorful at sweet. Basta't sama-sama ang pamilya, barkada at komunidad. So this Halloween, ready ka na bang sumigaw ng trick-or-treat? Trick or treat! Yes po, at ngayon nagbabalik na muli ang na-reveal na ang Oo project. Trick or treat! Ay, grabe, bakit may pa-black tayo dito? Sorry po, ano lang po yan? Blackheads. Oh. Blackheads lang po yan. Ano ba yung nandito mo? Blackheads po yan, nag-pop lang siya kasi nga na-reveal na kung Kung sino ano ang yun. nagmamayari ng project. Oo, pero Speaking of, yes, yun and nga. speaking of itong Halloween, ay talagang maganda rin talaga na yung, well, sometimes, yung itong mga nakakatakot na araw kung saan nga, di ba dati nga, tahimik lang ang undas, we celebrate it na napakatahimik lang kasama yung mga family natin, nagtitirik lang tayo ng kandila. Ngayon, para naman ma-lift up din yung energy. Let's make it parang magkaroon tayo ng trick or treat, ganon. And then parang ano siya, sabi nga sa umpisa, tradition siya, nag-start siya sa mga pagkakatok nila sa mga bahay-bahay para humingi ng mga bread na ialay nila sa mga yumao, na until nag-modernize na siya to the point na hindi na tinapay yung hinihingi nila pag kumakatok. Candy at na pa-modernize pa yan dahil kakatok din ako and then pera naman nahihingi ko sa inyo. Hindi, oo nga, lagi ka naman kumakatok at pera talaga ang hinihingi mo. Kailangan. Totoo, sa ganyang itsura, talagang pera ang pera kailangan. talaga ang ating hinihingi. Ako nga rin pero hindi ko na kailangan Kailangan kasi... mo ba ng soft drinks ngayon? Oo. Mainit, no? Mainit, pero at least... Hindi, pero masaya tayo. Na-try mo na bang mag-treat or treat? Hindi pa. Pero kasi nung first time kong makakita or sumama sa mga nangyari dyan sa Session Road, yung Yes. Halloween costume party parade. parade, kung saan yung mga bata nga, nakakatuwa at may mga dala silang pumpkin na lalagyan kung Yes. saan yung mga kahit mga nanunood lang, hinihingayan talaga at may mga nagbibigay. Yun parang nakatuwa lang sa damdamin na ang saya lang na may mga ganun pa rin meron dito sa Baguio City, hindi lang sa ibang bansa. Actually ako hindi ko pa din natatry na mag-trick or treat. Never ko pang na-try. Kasi sa amin naman, pati sa Pangasinan, sa probinsya kasi namin, or sa amin dyan sa La Trinidad, ang pinakauso kasi sa amin, tagu-taguan or yung bomb sack, if you know that alam ko yan. laro, yun yung uso sa amin. So, hindi naman kami ganong kabigatin at nasa village ang Oo. bahay Sa amin din para naman sa mag-trick or Pangasinan. treat. Pero at least ngayon, meron na nag-i-evolve na siya yung mga bata nakikijoin na Oo, sa mga nakikijoin Halloween na. party. Ang dami-daming party ngayon, nakakatuwa. Sana isama Oo. niyo rin po kami. Tas, Kami din eto na po. po yung ano namin, yung inspo namin. Mag-asawa Yes. ba tayo ngayon? Bakit na mag-asawa? Hindi. Ano lang tayo. Talagang ikaw yung tumatakbo. Character Oo, ka. character. And ako, nag-pop lang talaga po yung blackheads ko. I'm really sorry because I Sorry cannot. po. Yeah. Bakit may paganyan tayong music? Nanginginig na ako dito. Oo. Hindi ko alam kung nanginginig ba ako dahil madilim and yung background music, or feeling ko paglabas ko dito, bash ang maaabot ko. Or may tinatakbuhan ka lang? Ay, may tinatakbuhan ako. Namulto? Marami. Oo, marami akong tinatakbuhan. Pero at least, meron na, kung may tatakbuhan man ako, may hahanap-hanapin ako. Oo. Especially yung mga bulong, Ah. mag-isa tayo. Totoo. Yung bulong ng hangin o kwento ng
ka ng bayan. Ano ang kwento sa likod ng aswang sa Capiz? Alamin natin yan dito sa... Share mo to. Sa puso ng Pilipinas, may kwento na paulit-ulit na binubulong. Kwento ng takot, misteryo, at ng nilalang na nagtatago sa dilim ng Capiz. Aswang, isa sa pinakatanyag at kinakatakutang nilalang sa ating mga alamat o kwentong bayan, isang nilalang na nagbabagong anyo na pinaniniwalaang kumikitil ng buhay, lalo na ng mga buntis at mga bata. At sa lahat ng probinsya sa Pilipinas, Capiz ang laging naiuugnay sa kanilang kwento. Hindi lang isang uri ng halimaw ang aswang. Maaari itong maging mangkukulam, vampira, o manananggal. Sa araw, mukha silang ordinaryong tao, pero paggabi, nagiging mabangis na nilalang. Saan nga ba nagsimula ang alamat ng aswang sa Capiz? Ayon sa mga historians, nag-ugat ito noong panahon ng Kastila. Noon, liblib at misteryoso ang Capiz, tahanan ng mga babaylan at albularyo. Sila ang tagapagpagaling, tagapayo, at tagapamagitan ng mga espiritu ayon sa paniniwala ng mga ninuno. Pero nang dumating ang mga Kastila, sinubukan nilang palitan ang sinaunang paniniwala ng Kristyanismo. At para mahikayat ang mga tao, madalas nilang tinatakot ang mga hindi sumasampalataya. Ang mga hindi nagpapabinyan o hindi sumusunod sa simbahan ay tinatawag na mangkukulam o aswang. Ginamit din umano ng Kastila ang kwento ng aswang bilang sandata. Kapag may nagre-rebelde o ayaw magpabinyag, sinasabihang sila'y kakampi ng demonyo. Kapag may sakit o kakaibang pangyayari, sinisisi sa aswang. Dito lalo lumaganap ang takot at dito rin mas tumibay ang alamat. Kilala ang Capiz aswang sa kakayahan nitong magbago ng anyo. Minsan aso, minsan baboy, minsan tao. Ang pinakakinakatakutan, ang manananggal. Nilalang na humihiwalay ang katawan para manghuli ng biktima sa gabi, lalo na ang mga buntis. Bakit nga ba Capiz ang laging tinuturo? Bukod umano sa liblib at punong-puno ng kagubatan noon, dito rin malakas ang tradisyon ng panggagamot at ritual. Sa mata ng mga Kastila, kakaiba at di maintindihan ng mga ito, kaya't mabilis na nauugnay ang lugar sa Salamanca at aswang. Hanggang ngayon, dala pa rin ng Capiz ang reputasyong ito. May ilan na tinatawanan lang ang kwento, pero may iba na parang naniniwala. At kahit walang konkretong ebidensya, patuloy ang alamat. Alamat man o katotohanan, nananatiling bahagi ng kultura at imahinasyon ang Capiz aswang. Nasa likod ng dilim, naghihintay at patuloy na bumubulong sa bawat henerasyon. Ang kwento. At yan, ang kwento sa likod ng aswang ng Capiz. Oh, aswang ako, girl. Aswang ka ngayon. Pero na. maaga pa. Hindi ka muna lilipad. Oo ba? Pero Oo. grabe. Yeah, actually, isa sa ang Capiz talaga sa places kung saan kapag sinabi mo ng Capiz, dyan yung naririnig ko, dyan yung May mga aswang. Dyan yung mga aswang, Oo. mangkukulam, and so whatsoever man dyan. Pero hindi lang naman sa Capiz, actually, yung may Oo, mga sa ganyang lahat kwento. Actually, meron at meron. Exactly. Sa ano na lang, sa Pangasinan, sa ano po, I think sa Season, meron po doon yung isang nag-trending way back ilang taon na. Nag-trending na isang barangay kung saan meron daw kasing isang baboy or pusa, I think, pusa na bigla na lang nawala and bigla na lang lumabas daw ang isang tao. Okay. Oo, so doon din meron din sa Pangasinan na ganong ano, and yun yung parang hanggang ngayon hindi ko siya makalimutan kasi nadadaan-daanan lang siya. Ako naman, dun sa amin, Oh.
Nagugulat naman ako dyan. Ako naman, sa amin naman, ang kwento dun sa isang lugar sa amin, hindi naman siya aswang, pero more on yung manananggal, kasi di ba isang part pa yun. Pero hindi, wala naman, mga parang kwentong, kwentong baryo-baryo lang, pero still, nakakatakot kasi dun sa lugar kung saan dun nila nakita daw yung manananggal something. So, alam mo, hindi ako makapag-concentrate kasi alam mo bang tititigan ko tapos tititigan kita. Oo, pero kasing titigan. Alam mo, nag-evolve na ang mga aswang ngayon kasi before, 'di ba dapat gabi lang sila lumalabas. Ngayon pati umaga, tignan mo tayo nandito. Kaya ba? Naka-sunscreen pa. Naka-sunscreen na nga, nakapilik pa ba? Oo, pero ano na lang man yan, mga kwentong barbero, kwentong bayan, mga myth lang I think siya. So, pero pag tuwing Halloween kasi, hindi nawawala talaga yung mga gantong kwento kung saan hindi mabubuo ang ating Halloween kung walang mga gantong kwento, wala sila yung mga karakter nila. Kaya, thank you po sa inyo sa paglabas ngayong Undas. Charot! Oo, wag po tayo, di ba, Lena, at amoy sibuyas at bawang naman po kami. So, ayos pa naman. Panggisa. Ikaw ba, ano ba yung parang kwento ngayon tuwing Undas or tuwing Halloween, yung talagang hindi mo nakakalimutan, ganon? Ako, siguro ang hindi ko hindi naman, wala naman ako masyadong kwento, pero tuwing Halloween kasi, mahilig akong manood ng mga horror movies. And then, gabing-gabi nun, ay overthink mo. Alam mo naman ako, overthinker. Tapos, may nahulog lang kasing baso. Sumigaw ako noon. Kaya, wala. Basta, hindi makukompleto ang Halloween mo pag hindi ka natatakot. Totoo. Sa akin, talaga, sa Pangasinan talaga. Kasi sa Pangasinan, kaming magpipinsan, kapag gabi, kailangan talaga lalabas kami kasi doon lang kami ulit magbabanding, ganyan tuwing galing Baguio City. Tapos, bakit may pa ganun? And then, after nun, parang syempre sa amin maraming kawayan, ilog sa likod. So, you know, the atmosphere talaga, na talagang there's something wrong, ganon, na talaga. Sa amin talaga sa Pangasinan, sa bahay po namin, may mga, sa akin lang naniniwala ako na may mga doon, may mga bad spirit or mga engkanto. Kasi before, my mom, kwento niya lang nung kakapanganak niya lang sa akin before, nag-CR kasi siya. Ang CR kasi namin sa labas, di ba ganyan ang probinsya sa labas. And ayaw niya kasing kino-close ang door. So, naka-open lang siya. And sa harap kasi ng CR namin, merong puno ng avocado. Ang social naman ng bahay na ito. Avocado, hindi mangga, pero sa avocado. Tapos may nakita daw siya doong parang kapre na nakatitig sa tayo! Pag ako, dito, feeling ko, hindi lang sa okay lang. Dapat kulungan talaga ang bagsak ko. Hindi. Perfect! Oo, pero masaya ang mga ganitong kwentuhan talaga. Oo naman, talagang ito yung bubuo sa Halloween special natin. Yes, exactly. Tapos naman, yung mga bata ngayon, kasi parang na lang ang nangyayari ngayon parang sa gadgets na lang sila. Masaya po sometimes na magkaroon tayo ng mga bonding together with our pinsan, kung sino man dyan, tapos nagkwentuhan tayo ng gabi. Spirit of the Glass. Uy, wag! I know. Feeling ko I don't recommend Spirit of the Glass. Pero if you're old enough, then you can do that naman. Kaya pa bang itawid, Miss Angel? Oo, alam nyo po, hindi po ako nagkakape pero may sakit po ako sa nagugulat. Kailangan mo lang ng soft drinks. Soft drinks. Wala bang dyan? Kick. Oo, masaya. Pero at least, finger heart. Charot! Oo, masaya yan. Po, yan pala po ang unang pasilip sa nakakatakot nating umaga. Dahil mamaya po may mga makakasama tayo. Isang mga tarot and oracle card reader. Yes, babasahan tayo. Oo, babasahan tayo. And of course, ang spiritual practice. Naku po, ito na ba yung nararamdaman ko na siya. Ganun po ba? Babasahan ka na. Nararamdaman ko siya, makukulong siya, ganun ba? Tama! Napo! Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan!
bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan ng pananalasa ng bagyong kemikal na ginagamit sa pagmimina na makakapagpabuti sa buhay. Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Pole ng El Nino na nararanasan sasakyan dito sa bangin nang matumba ang poste, ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Nako, isang pitik, isang hula, isang hiwaga sa mga tarot cards. Ano nga ba ang mababasa? Alamin natin yan dito sa Ka-Shoktot. At ngayong umaga nga kasama natin ngayon si Sir Lucas Malacarit. Tama po, ang Tarot and Oracle Card Reader. Good morning po. Kamusta po ang morning natin? Well, yun, okay naman. Okay naman. Yes. Ano po ba ang typical na morning ng isang card reader? Opo. Ano lang, it's just like a mundane person lang din. Ano lang, normal na tao lang din naman. Inom ng kape, ganun, breakfast, yan. Normal. Pero everyday po ba nagbabasa kayo? Yes, parang every day, every hour, gano'n. It depends on the clients kasi demands eh. Pero pag kayo po mismo, gusto nyo lang magbasa, pwede? Yes, anytime, pwede. Ito po, sir, kwento nyo naman kami, paano po kayo nagkaroon ng, bakit po kayo nagkaroon ng interest dito sa tarot and oracle card reading?
Kasi before, I was like, ano naman well, college days pa kasi, I have this kind of ability that I can sense someone. I can sense their feeling, like someone has a negative aura, sabihin nila, negative juju or negative things, na sabi ko, ay friend, iwasan natin to. This is kind of a person na medyo ipapahama ka. Pero yung friend ko na yun, hindi siya talaga totally nakinig sa akin afterwards. Then, na-aksidente nga sila after nun. Then, I was curious about it. And, then the following day, just like parang inuman lang ng mga friends. Then, ano pang gamit ko nun? Parang playing cards, bicycle cards. So, ginawa ko nun, wala lang, out of the blue, kasi medyo tipsy. Bunot lang ako ng bunot. Then, I was interpreting the cards. And my friend always said, paano mo nalaman? Sabi ko, wala lang. Kasi actually, yun kasi nakikita ko when I say, when it comes to my intuition, and it gives me some like downloads. So sabi ko, ito kasi yung nangyayari. Ito yung nakikita ko. You're having a problem with your family and something like that. Paano mo nalaman? And I never talk about that. I never mentioned it to you guys. Pero you open it sa akin. Sabi ko, then yun na, time goes by na that is pandemic na, and I met my mentor, Sir Airo, and he's one of my mentor when it comes to tarot card reading. And yun, naging in-depth kasi before, medyo mababaw lang din yung dahilan ko na just like specific card like that. Yes. Yung ibang meaning ng death card is just like, mamamatay ka. No, it's not like that. Iba yung meaning niya talaga if you deep dive doon sa meaning niya talaga. Yun po. Para sa inyo po, since nabanggit nyo na, what does tarot means to you personally po, spiritually, psychologically, or something else pa po? Well, actually, it's a combination of spiritually and psychology. Kasi we deep dive into esoteric and connecting it with psychology. We are reading the behavior of one person na kasi. And what we do is now predicting what might happen from the past, present, and future. Now, connecting the dots, what might happen. If you're gonna do this kasi, ito yung mangyayari sa'yo. Now, if the question is spiritual and it's a combination siya talaga. Hindi siya pwede mong isa-separate yung spiritual sa science and everything. Pero pag pinagsama mo siya talaga, everything will be more. Pero meron na pong times na parang nag-draw tayo ng card and parang na-sense nyo na hindi na dapat ito ipagpatuloy pa or may something wrong? Actually, parang yan connotation kasi ng other people na pag may binunot, may danger na ganito mangyayari. Kasi actually, tarot reading is for a guidance siya dapat Guidance, for guidance to guide people. The other kasi na just to make fun of it na what they're doing, creating fear dun sa tao na himbis na they should be guided, they just create fear-mongering to the people. Ayun po. Pero may mga nabasahan na po ba kayo kung saan talagang natakot kayo? Well, wala naman. Wala pa so far. Kasi napaka nung tarot kasi. If you just need to understand the situation and understand what is the real meaning of the tarot kasi ayun kasi yung magiging kaso lang nagiging problem kasi the mainstream media iniba nila just to make fear or takot. So ito po, wala naman po tayong na-experience na parang habang nag-aano ka po ng card is biglang na lang nagsishake, something. Wala pa naman dun so far. Pero yung biglang may magpapakita out of the blue dun sa may just sending a message to the loved one. Yun, common siya sa akin. Really? Yes. Common siya sa akin na parang biglaan na lang, may just recently passed away na ginagano ko na kagad kasi this person really loves you and messages before this person go. Ginagano ko na, ayun, tas after nun, nagiging deep na talaga yung pag-uusapan namin. So sabi ko, tas naging honest siya sa akin nun na sinabi niya sa akin, actually kakatapos na ng 40 days nung tatay ko. Then sinabi ko na lang yung message ng tatay niya, yung message kasi ng tatay mo, yung mahal na mahal niya kayo. Alam mo ako,
Ngayon lang po kasi ako nakakilala po ng isang tarot Ako din, reader. kasi Ngayon mostly lang sa po. TikTok Oo, lang din. TikTok mostly ako po talaga, yes. nakakapanood. And now, mas Oo. lalo pong nai-enlighten and nagkakaroon po kami ng knowledge na yung napapanood or nababasa po namin, malayo pala siya or hindi siya ganun the same sa talagang tarot reader in real Hindi life. siya nakakatakot Oo, talaga. na kapag tarot mamamatay na ako, ganyan. Oo, Hindi ganun, pala ganun. siya, yes. Pero may mga disturbing combinations na po ba tayo na nabasahan kung saan talagang kakaiba siya? Meron, pero kasi tarot card is just for a warning, like people will be having an accident. Pero ito yung pinaka-reason ko, sabi ko, one of my client din, kasi sabi ko sa kanya talaga actually na, better check your health ngayon. Kasi as I can see din sa better, kasi kahit sa TikTok kasi kami nilalapitan kaagad na no, ang sinasabi namin talaga totally is lumapit muna kayo sa professional doctors, huwag sa amin. Tama po. Yun din yung maganda na ginaguide nyo sila na wag muna kami. Hindi muna kami ang kailangan nyo. Kailangan nyo muna ng sick professional, especially pag health ang usapan. Totoo po. Ganun po ba? Ayan po, kunwari po, magpapaano po ako. Sasabihin po ba or malalaman mo na lang kung ano yung problem? Minsan we do have, parang, if you don't have any questions, so Yes. I'm just gonna be warning, mauungkat natin lahat kung ano yung pinaka-main issue mo. Ay, nakakatakot yung mauungkat yung lahat po. Parang Yes. ayoko po yun. Yun yung mahirap. Parang teka lang po kasi parang fresh Kailangan pa lang mo yan. po. 3 months ago pa lang. So, wag mo na po tayong mag-ungkatan. Yes po. Tatakbo na po ba ako? Tatakbo tayo pag nag-ungkatan tayo kasi tignan nyo naman yung itsura po natin ngayon. Talagang unti-unti nang nauungkat. Hindi ko alam kung kailan pa nga ba may mananagot. Charot po. Sige, go Ron. Ayan. Pero, since sinabi nyo nga, nakaka-sense po ba kayo talaga ng spirit pag nag-read kayo ng mga tarot cards? Actually, sometimes, meron naman, kasi katulad nga yung mention ko kanina, yung pala yung nire-read ko, recently namatay na yung tatay niya nun. Pero there are something kasi na parang cute, I can say cute things kasi na there's a dog, there's a cat, na gano'n. Sobrang connected dun sa amo, usually. So, ang mga tarot reader po ba, curious lang ako, natatakot pa rin po kayo? May takot pa rin na feeling? Oo, may kinakatakutan pa rin po ba kayo? Actually, kasi dun yun sa fear, actually naubos na yung fear nun sa akin. Kasi parang inaraw-araw ba naman Sa inaraw-araw. Kasi ito lang yan It's a day-to-day experience that iba-iba yung events and iba-iba yung scenario makikita mo hanggang sa, actually yung horror movie na nga parang wala na lang sa akin kasi parang na siya, napapansin ko na lang on my end kasi na, hindi, fake to. Kasi ganito yung nangyari. Tapos, alam ko na kagad yung ending kasi binigay na kagad ko ano yung scenario. Ay, nakakainis ka po kasama kapag nagsini tayo. Bigla ako Please kwento. lang po. Pili ko yung ako, gumaganon pa tayo, tapos ikaw, alam ko na mangyayari. Ito mangyayari mamaya. Ganyan. Ayoko po nang, para siyang naging tawag doon, spoiler na, o alam niya na yung mangyayari. Pero ang saya siguro magkaroon ng friend na isang card reader. Ganun, no? Pero matanong ko lang po, curious ako kasi nabanggit nyo na parang wala na kayong kinatatakutan. Mga ilang years na po pala kayong nagbabasa? Actually, counting parang nasa 7 years na. Matagal na. Pero yung, talaga, professionally, 5 years. Pero 7 years na. Matagal na po. Ano po yung pinaka memorable sa inyo dun sa 7 years na yon? Yung memorable sa akin dun, yun nga yung kunento kanina na it's so, emotional talaga yung nangyari. Kasi, kahit pa paano ako, I have an empath din na ang problem kasi sa akin kasi minsan is I'm an emotional empath. So yung umiiyak yung tao doon sa harapan ko, ako umiiyak, sabi ko, ba't ako umiiyak? Hindi naman ako affected dito. Pero totally affected ako doon sa nangyayari. Kahit sinong tao na makasama ko, pag may biglang umiyak na sa tabi ko, tingin nahanap ko na kagad. Sabi ko, ba't ako naiiyak? Hinahanap ko na kagad kung sino yung umiiyak na yun. Ayan na nga, dahil nga mas lalo pa tayong curious, baka pwede naman pong magpabasa. First time po na mangyayari ito sa buong buhay namin. And excited po ako na malaman kung magkakaroon po. Mag-aasawa pa po ba ako? Hindi na. Mukhang hindi na. Hindi, pero hindi ako magtatanong ng question. Kaya po ba?
Pero binigyan mo na ako ng hint. Oo. Pi- Ako kahit Oo. ano. Oo nga Ako, po, paano yung process kung paano po kayo paano po yung magbasa? process? Ako po yung example nyo po ako. Okay. Alisin lang po natin itong kandila. Okay. Hila at mahirap na po. Kasi baka mamaya ay biglang iba ang humipan. Please. Sige. Ayan. Oo. Ron, paano mo kay sir lang. Alalayan mo lang yung mic. Sir, Ayan. ayan po. Sige. Thank you. Ayan. So, sino? Ako po muna. Bakit ako nanginginig? Actually, if nanginginig ka or something like that, kasi I'm currently connected with you. That's it. I mean, sometimes we feel like malamig, ganon. Yes, kasi I'm currently connected with you. Yun. Okay. It's normal. Yan, the Nine of Cups. Page of Swords. Yung lumitaw tuloy yung question mo kanina. Pero however, ito kasi the Nine of Cups, well, nine is fruition kasi in the numerology. Cups is emotion. But currently, it's in reverse. However, the card is reminding you, even though yung friends mo rin before na alam mo, you need to empty your cup. You need to empty your cup na kasi, dami nang nasayang na emotions doon sa tao na to na, teka lang, they are just reminding you na it's time for you to fill up another cup for the other person. Kahit alam ko may sinasabi ako, may pinopoint ako dito, may lumalapit na sa'yo, you're just ignoring it kasi you feel like you're not ready. You're not ready yet. Thinking about that Page of Swords kasi sabi in your end, teka lang, medyo ine-enjoy ko pa yung pagiging single ko at the same time. At medyo, teka lang muna, wait lang. Parang hindi ko pa maisip or makita yung sarili ko on that part na nandoon pa ako. Pero dito muna ako, masaya pa ako dito sa part na to. When it comes to the Four of Cups, parang you decided not yet to get in to a relationship. Parang more on career ka muna. Perfect! Ala, bakit? Opo, actually, I don't see myself committing pa talaga ever since talaga po. Opo. Yes. Kasi ano yan based on kasi I'm also a theta healer. So, we check on what happened. The root cause, kung ano ba yung nangyayari. Then we address kung ano yung possible resolution ngayon. Ngayon kasi yung time mo ngayon, ano ka pa nasa healing journey ka pa You're still moving on pa rin kasi medyo sariwa pa ang lahat-lahat. Bukay niya. Aray ko. Opo, sariwa pa pero at least na at least ngayon meron na akong guidance. And nilook forward natin. Yes. Of course, ngayon naman ang nag-iisang Ron Maranan. Bakit? I-feel mo rin ba? So, kailangan. Pakiramdaman niya niya. Oh, shoot. Pero hindi po siya yung parang, iba pala yun, no? O, yung hinahawakan yung hands. Yes. Iba po yun. Iba po siya. Kasi there's a lot of divination actually. Kasi yung pinakasikat talaga is tarot. Yes po, actually. May napanood nga akong ganyan Just to inform you guys that there are 200 of divination. Most of them are dangerous. Wow, sorry. So, the Queen of Wands, Three of Cups, and the King of Wands. Ala, puro king. King, Queen, all. Okay, so Queen is yun, older female energy, and Wands is fire, passion. So, correct me if I'm wrong, sometimes you are feel down when it comes to emotionally down, tortured, something like that. Well, you can correct me naman. Kasi, sabihin na lang natin, tao din tayo, napapagod din tayo, nababurn out. May mga times kasi na we tend to focusing on something, and actually, as I can see here dito na out of the blue kasi you question yourself, okay pa ba ako? Andito pa ba ako? Kaya ko pa ba to? And sa pool. And when it comes to the Three of Cups is emotion again, three is groups, and well, kasi more on, sabihin na lang natin, you're just covering things up on your end, na just pretending jolly,
and you want it to show to the other people that I am okay. I am okay. I am fine. You don't need to worry. Kasi ikaw yung ganong tao eh. You don't need to worry about me kasi I can take care of myself. Diba? And also the king of wands, the older male energy wands is passion. So again, king of wands is more on ano to, nakakatanda ka ba? Or ano? Because you are more on having an obligation, taking care of your family. And more on the part na you are taking care of them kasi ayun eh, yun yung joy mo eh. Serving your family. Correct me if I'm wrong, ah. Opo. Yes, pero parang may isa pa yung isa. Yung may nabanggit ka matandang part na male. Yeah, this actually the king of wands. Kasi king of wands is the older male energy. So this is the meaning of the energy. I see. Kasi ito, queen is older female energy. Ayun Now, po. Kaya nabanggit ko tuloy bigla sa'yo na parang ikaw na yung tumatayo ngayon na sabihin natin breadwinner sa family mo. Yes po, actually. Alang saya. Ito po bang mga cards, I cannot touch. Ito mga cards naman po is, paano po siya, nabibili po ba siya or ginagawa or pre-order? I really can't, Well, actually nabibili lang siya sa mga stores, sa mga bookstores actually meron siya. And there's an online din, yun. And now, last question po. Syempre po, undas na, alam mo naman yung mga energy ngayon, hindi po pantay-pantay, may mataas, may mababa. Ano po yung pinaka-the best na paalala po natin sa lahat? Sometimes kasi, meron kasi mapaglaro sa isip natin na sometimes it's just an imagination. Pero the fear is we are creating that on our own. Kasi ito yung what we call we attract, yun talaga yung lalapit. Yun. So be careful what we wish for or we think for, yun at yun yung lalapit. Money. Pera. Let's energize all. Kailangan mo pa ba yun? Kailangan ko na. Shock lang po. Isa lang yung kotse ko. Walang payong, pero at least may kotse. Ay, naku po. Maraming salamat po, Sir Lucas Malakarit, ang Tarot and Oracle card reader. Baka may gusto naman po kayong i-shoutout. Well, shoutout din sa family ko. Yan, hello po. Good morning. Ayan po, nako, yan palang, kasi mamaya, sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan, isa na namang spiritual practitioner ang ating makakasama. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari nyo silang i-contact sa 0906-058-4232. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan.
every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Nagbabalik ang morning balitaktakan. Habang tayo'y nagtataka, siya'y nakakaramdam. Isang sulyap sa mundo ng mga di nakikita. Kung ano ito alamin sa Kasyukot. At ngayong umaga, kasama naman natin si Sir Aero Sean Advencula, ang spiritual practitioner. Good morning. Good morning po. Kamusta po ang morning? Wala pa akong tulog. Galing pa akong duty. Dumiretso na ako dito. Really po? Yes. Since, 8 p.m. gising na ako. Oh. Ganyan po talaga. Normal na po. Normal na. Kasi galing din ako before nag-work ng normal na work. So, night shift lagi. Night, ang saya ng ganyan. O, night person ang tawag doon. Kaso puyat din. Mahirap. Yes. Opo, ayun po. Bigyan nyo naman po kami ng idea kung ano po ba ang spiritual practitioner. Okay. So, when you say spiritual practitioner, parang yun yung pinaka-totality. Parang sabihin natin, doctor, pero under that, may mga different fields pa. Oncology, veterinarian, dentistry. So, it's parang generalist ang pwede nating i-term. When you say you practice spirituality, it could be you're doing astrology, numerology, or tarot card readings, oracle, spell casting. As in, anything. Kailan po kayo nag-start na parang alam kong dito ako pupunta sa gantong career? Hindi ako yung nakaisip nun eh. Ang una nakapansin sa akin yung parents ko. So, na-observe ka talaga nila. Sige po, paano Okay, kasi nung when I was 6 years old, si mama meron kasi siyang tarot card reader na friend. Yeah. So, nagpapabasa talaga si mama. Si papa kasi marunong siya manggamot. So, both sides. Yung friend ni mama nun, si Aling Nening, binigay sa akin yung cards. 6 years old or 7, ganon. Si bakla. Okay lang yan. Lagay talaga na, nag-spread lang ng cards. Tapos, parang siya, bilang bata, eto, ganito, reading na paling ginagawa ko. Hindi ko alam. Nalaman na lang po nung friend nung mami mo. Siya yung naka-discover na yung anak mo, eventually, marunong tumagbasa ng cards. Wow, ang ganda naman. Pero, para sa'yo, yung pagbabasa, ano siya? Personally, especially personally? It's, for me, it's both a responsibility tsaka opportunity. Responsibility kasi once na may nagpabasa din sa'yo ng cards or sabihin natin may nanghihingi ng help sa'yo, meron kang capacity to influence yung life niya. Yung may power ka ng panagsalita ka. So, kailangan maging maingat ka sa mga gagamitin mong words, the way mo i-express, hindi yung puro gagamitan mo siya ng takot. No, kailangan bigyan mo siya ng encouragement, bigyan mo siya ng guidance. Hindi yung tipong
well, may mga alam akong ganun ginagawa. Yeah, negative agad po. Yung sinasabi instead of guiding him or her po. Oo, pag mga basa-basa kasi, di ba, yun nga, nabanggit natin In-expect kanina. kasi natin, kasi naiba nga rin talaga yung ano niya dahil dito sa pag-evolve social media, kung movies yes, din. exactly. Pero ito po bang spiritual practitioner, inaaral po ba yung skills or sadya na po yung abilities natin? Natural na po. Both. Parang ganito yan, di ba? Kapag if you are naturally yung family mo pareho mga musicians, kahit hindi ka turuan, matututo ka in terms of music. But if hindi ka naman naturally born as a musician, pero gusto mong matuto, you can still be a musician. So it's both. Pwede mo siyang inherit, pero mas andun pa rin yung point na you need to also understand the basics. Kung meron kang knowledge, kasi kaya marami nagiging delulu. Kasi nga parang, ay, feel ko ganito, ganyan. Wala na silang parang basic knowledge about maybe psychology or a little bit of humanitarian. Wala na. Ayun, ending, ayun, delulu ang ano. Pero sa tagal nyo pong since 6 parang nakitaan na kayo, tapos parang nagtuloy-tuloy na po yun. May mga times po ba na parang may mga entities na gustong kumausap sa inyo? May NDA kasi ako na pinirmahan para hindi ko pwedeng magbigay ng clue pag kinuwento ko to. Okay po. Okay, so when we were living in Quezon City, Yes. meron kasi compound siya. Lagi may nag-aaway doon sa may pinakadulo kasi kami nung apartment. Lagi may nag-aaway. Ang shift ko is around 1 a.m. So umalis ako ng bahay ng 11 p.m. para makakuha ng jeep. Every night, bago pag umalis ako, yung unang pintuan sa tapat ng compound namin, yung kapitbahay namin lalaki, pasok ka na, ingat ka. Opo, sige. Routine na yon. One night, umalis ako, andun siya sa labas ng gate. Nakatayo lang siya. Tapos sabi niya, tingin siya sa akin, ba't sila ganun? Ba't nila ako sinaktan? Sabi ko, ay, kuya, hindi ko po alam. Sorry po, papasok na ako. So, pasok work, ayan. So, 1 a.m., out ng 10. So, nakating ako ng bahay mga 1. Ba't daming pulis? Sabi ko. Oh, kinilabutan ako sa kwento niyo po. Oh my God. Okay po. Dami. So, hindi ako makapasok. Hindi ako makapasok. Ganyan. Wait lang, may iniimbestigahan kasi nasigpay si Anes doon sa first door. Okay. So, lahat kami kinuhanan ng statement doon. After a few days, nag-ring ang phone ni Bekbek. Let's be friends. Yes po. Yan na, nag-ring yung phone ko. So, it was yung pinaka-head ng investigation. Sabi, pwede ba ako makausap? Punta ako nung station. Okay, sige, punta. Day off ko naman. Tinanong niya sa akin, what was your statement? Sinabi ko, ganito, anong oras mo siya huling nakita? 11 po, kasi 1 po yung pasok ko. Autopsy shows he died at 9. Oh my God. Really po? Oh my God. Allah. May ganun palang instances. Pero nabanggit nyo po na parang nabanggit nyo po noon na nag-work ka po ng 1 a.m. ganon. Meron po ba yung times talaga na, kailan po ba ulit kayo nag-start? Ilang taon na po nun? Hindi ko na rin alam kasi parang as far as I could remember, ang kinukwento nila sa akin, I have imaginary friends. Tapos hindi pa uso ang caller ID noon. Alam ko, tatawag po si Ninang Gigi. Sabi, wala naman, mamaya mag-ring na yung phone. Ganun po. Meron talaga. May instances na rin po na parang may na-sense po kayong something na hindi ko na itutuloy yung ganito. Ganun pong point. Ay, nagkaroon din ako ng struggle dyan. I came into a denial. Siguro between the age of 17 hanggang 22. In denial ako. Hindi, ayoko ng ganito kasi masama to, ganyan. Ako yung mismo parang kumakalaban. Then, karoon ako ng self-realization na hanggat hindi ko yakapin yung dark side ko, hindi ako mabubuo. This is me. Wala na ako magagawa. Ito na yung ako. Hanggat hindi ko tatanggapin kung sino ako, wala mangyayari. Hindi ako uusad. Doon lang ako. So, I embrace who I am and eto. Pinagpatuloy. Ayun, until now po. Pero since nabanggit nyo po, may mga in-ignore na po ba tayong vision ng mga binabasahan natin to the point na talagang ayaw nating ituloy? Okay. With regards to that kasi, hindi naman lahat pag may nakita ka or narinig o naramdaman, immediately sasabihin mo.
Sabi nga ni King Solomon, there's a time for everything. Yeah. There's always a season under the sun. So, hindi yung parang, may nakita kong ganyan. Baka naman kaya mo nakita yun because you need to pray for the person. Di ba? Or baka naman nakita mo yun, pero andoon yung point na ikaw yung mag-i-intervene. Hindi lahat is for saying. Some of them, you need to pray for it. Pwedeng andoon na ikaw yung mag-i-intervene or pwedeng maraming way or maraming possible na ways to deliver it. Not all the time sinasabi agad. So may times na po ba na habang nag-aano po kayo at nabatigil kayo? Na-CR ako nun eh. Alam niyo, nililift up niyo lang po pero hindi pa gumagana yung ginagawa niyo. Hindi gumagana pero may times na po na parang iba na yung energy. Meron ako isang client, regular siya hanggang ngayon, nasa ibang bansa na siya. Tagang tumatawag pa siya kasi parang first time niya, very skeptical siya. Tita siya nung best friend ko. Very skeptical siya. Nung binasahan ko siya, sabi ko, wait lang, sabi ko, siguro parang nasa ganito yung spread namin eh. Sabi ko, parang nasa pangatlong card pa lang ako. Sabi ko, there's this woman, ganito yung height, ganito yung buhok, ganito yung panamit niya. Sabi ko, yung pangatawan niya ganito, and her favorite food is this. Sino siya? Sabi, that's my mother. 1 year niya ngayon. Sabi ko, okay. So, siya pa rin nakikita ko. Sabi ko, yeah, she's, tinigil na namin reading. Then, kinuha ko na yung message ng mother. Meron siyang specific na nickname doon sa anak niya, na sila lang yung parang secret nickname. Nung binanggit ko, doon niya sabi, nanay ko nga yan. Sabi, siya lang nakakaalam niyan. So, talagang... Ganun talaga. Ayan po. Ito po ang gusto kong malaman. Dito po ba sa aming studio, may nararamdaman, yung totoo po may nararamdaman po ba kayo? May nasisense. Kasi po, kaya ko po ito nabanggit. Kasi hindi ko po alam kung bakit takot ako dito. Pero yung sa amin naman po, kahit madilim, tapos dadaan ka pa sa sementeryo, okay lang sa akin kahit alas 12 pa ako duman. Pero dito po, hindi ko po kaya, especially po pag close lahat ng ilaw. Yes naman, meron. Siguro let's just call them residents na sila. So may kasama. Sila? So hindi sila. Oh my gosh! Bakit? Wala namang masama pero sa wala kanila. naman. Wala naman. Pero yung nasisense nyo, hindi naman siya negative. Hindi naman. Andun lang siguro, kung tama yung nakukuha ko, mas madalas na paglalaruan ka talaga nila. Hindi kasi yung energy mo, very open. Very andun yung, ikaw kausap ko, diba? Ikaw Really? Oo, yung energy mo kasi is very open, very warm. You're full of life. Kaya ka natatakot. And hindi ko rin alam kung maybe you have a heritage din kasi sa family mo. Kaya nakikita nila yon. They can sense it naman. And they feel welcome because of that. They welcome me? Hindi, ikaw nag-welcome sa kanila. May bata po ba? Actually, 3 eh. Yung, to be specific, yung nakukuha ko. Yung bata, hindi ako sure. Kasi hindi ko ma-distinguish na energies masyado. Walang tulog kasi si Atla. Pero meron po. Meron po talaga. Meron just, nga, resident lang sila. Especially na parang they coexist. Dito po sa likod, nasisense niyo po ba? You wanna, take a... Opo, actually, yan po. Tumingin-tingin po tayo. Opo, gusto niyo po bang tumingin dyan? Hindi kasi nasa right siya. Okay na yung energy niya. Nasa right side. Right side? Right side ko. Sino bang right side? Kaya dito ako na pabaling. Parang masakit yung likod ko. Iba na pala yung ganun. Hindi, pero at least, naman sila. Oo, yun lang. They don't bring harm naman They sa atin. They don't bring, because baka ako pa nga. Parang isipin mo, parang pusa lang sila na, andyan lang din. Pusa. Parang ganun lang. They come and go. Wala yung pusa, si Caribou. Sabi ko sa'yo, feeling ko talaga iba yun eh. Iba naman really yun. Po, ganun po. Pero meron na rin po ba yung na-sense nyo na parang umatras ka? Ganong feeling? Kahit sa isang lugar po. Oo. Ito ay may NDA din ako sa kwento. Puro pinapirma ako ng NDA nito. Okay, so I think I was 19 at that time. Ang bata niyo pa po noon. Nasa Quezon City kami nakatira. Pinatawag ako papuntang San Juan. Yes. Pwede ka bang pumunta? Sabi nung isang sa parokya. Opo, sige papunta na. Fly si Bekbek.
Sige lang po. It's okay. Ayun, pagpunta doon, sabi ko, ano nangyari? Yung church kasi, parang may second floor. So, sa taas yung sabi, ang term nila, possess. Okay, sige. So, pag akyat ko, kasi meron silang preschool. Alam mo yung upuan sa mga simbahan gawa sa mahogany? Yes. Isipin mo yung 5 years old, binuhat yon. Hindi ka mapapaatras. Ay, wait lang. So, baba mo yan. Sabi ko, mag-usap tayo. Hindi ganyan. Sabi ko. Kinuha na yun, bigla niyang. Pero takot din talaga ako. Kasi I mean, for a 5 years old na babae, ilang kami nandun na nakakita. Yung staff ng parokya, pati yung parents, nung mga estudyante na nandun. So yun, atras talaga ako kasi baka ibabato sa akin. Ang nipis ko to, di ba? Mahogany yun. Pero tinuloy niyo po yung... Yes. Pero, kasi parang they were trying to do exorcism na sabi ko, wag. Sabi ko, you will not be able to do that. Kasi sabi ko, bata yan, wag natin traumatize. Oo nga. So, ako yung nag-handle. So, ako, dito yung parents. So, I just talk. Maya, nagsuka na lang yung bata. After, okay na siya. Okay na. Like, I don't want ayoko ma-traumatize yung bata. Please lang, sabi Especially 5 years old 5 years old lang siya. And of course, ito nang inaabangan ko. Wait lang. Babasahan niyo naman po. Dahil meron po tayong mga cards dito. 2 kinds of cards. Ano po itong isa? Oracle cards. Oracle. Yung Pero isa ito po, pong isa. Tarot. Tarot. So, syempre general Tapos na. Ayan po, dahil excited na ako. Gusto ko Dito malaman po tayo. Sa Oracle ba tayo? Hindi, I think, Yung dalo. mix po ba siya? Pagsasamahin natin. Okay. Ngayon po, unahin natin si Ron Maranan. Ikaw muna, Ikaw sa'yo to muna. Sa'yo na to. Well, in general kasi, kung babasahin itong denal, kasi ang tawag dito sa spread na to is Celtic Cross. Celtic Cross. Ito rin yung Kaya ginagamit. pala siya pa-cross. Yes, ako po So, magawak. hindi, okay lang. Sige, kaya naman. Ito yung ginagamit ko pag nagbabasa. Gumagawa ako ng horoscope usually. Ito yung ginagamit ko. So, internally kasi, when it comes, gusto mo talaga to be alone, and you try to show people that you're always happy, kahit hindi naman. Tapos, sabi mo na, yes, you want, andun yung point na, pwede ka ba sabihin yun? Ayun, parang love life, no. Parang lande, yes. Ganon ang peg mo. Ayun. Diretsuhin natin. Prangkahan na dito. Prangkahan na dito. Huwag tayong magka-plastic. Kasi naman talaga. Now, in Curse Your Foundation kasi, kung correct me if I'm wrong, more on the kay daddy's girls type. Kaya siguro andoon with regards to your past with the Knight of Cups. Andon na gusto mo binibaby ka. Gusto mo yung tipong, ganon. Well, in the near future kasi, since na ayaw mo nga love life, more on landi muna. Yes, with the card po. of the devil, yun nga, mas more on focus ka with your career. Actually, there will be a possible travel eh. Now, in your physical realm, ayun lang talaga. You need to declutter your house. Literal na declutter. Pakitapon yung mga, yung mga gamit na that only reminds me of you. May mga memorabilias pa kayo that you need to let go. Ngayon, mahal po kasi yung isa. Benta mo, ganon. Okay. And with your emotional environment, actually with your emotional status, with the star, hindi mo rin alam kung anong next. Parang andito lang ako, parang come what may. And you're hoping, actually may part pa rin sa'yo with the 6 of Cups, na hoping ka, try mo mag-sorry, mga ganon. Parang sabi mo, try mo mag-sorry, reconcile. Kasi pwede naman ganon. Kahit na sinabihan ka na mga friends mo, wag na. Tama po. So that's why there's a possibility, parang andun yung point na sa sobrang ma-fed up ka na rin, kakawait. Ayan, nag-iipon ka lang ng VL, siguro naghihintay ka lang ng 13th month. You're planning to get out of this country for maybe a temporary travel. Pero more specific kung tama ako, around Southeast Asia lang naman. Mura tsaka visa free. Yes. At ito na with the Oracle card. So, regeneration, tapos si Not For You, tsaka message na battle. Ala. Bongga. Oo. Hindi, yun? Ay, nga pala. Ayun, so, Wait lang po, ako po to. Kasi, once you travel, you're not really looking at that time eh. Regeneration Not For You, tapos message na battle. Taray, uwi, may jowa. Saya! Really? Oo.
Oo, pero renew muna yung passport mo kasi pa-expire na. Hindi pa. Malayo. Ay, malapit na rin. Oo nga, lokalor. Ayun. At least, okay, I have a guidance na. Oo, idea ka na kung ano. And of course, syempre, hindi pwedeng mawawala si Ron Marana. Ako din ba? Feeling ko po yung lande, mapapasok rin po dyan. Hoy, wag naman. Apo. Ayan. Oy, ang galing mag-ano. Ayan. Oh, gosh. Again. Maiiwan ka. Ayan. And of course. 1, 2, 3, 4, 5. Ang galing. Ang gaganda ng cards. Ngayon ako nakakita niya. Parang on the dark naman. Ayun. Okay, so Ron, this is for you. Well, andun yung point din siguro. Hindi mo talaga fully na-enjoy kasi yung childhood mo. That's why yung may mga moments na parang hindi nila maintindihan bakit gusto mo tong gawin or gusto mo tong bilhin or gusto mo tong kain tong food na to. Because you're just healing your inner child. Kasi being the King of Cups, andun yung point na nag-take on the responsibility ka. Parang padre de pamilya. Correct me if I'm wrong, pero there's an issue with your father. Parang naghahanap ka ng fatherly guidance kaya andun yung point na you are more attracted to older people. Oh my God, I just know. Tapos yung medyo may tiyan, no? May tiyan na konti. Ayun, kasi ang problema mo lang, with your foundation, the 9 of Swords, nga, for the overthink, kaya ang baba ng tulog mo doon yung mga tipong may kaluskos lang, para kang nakabata. May ganon. Ang bilis mong, mag-react. Now, in the past, I cannot blame you naman, kasi in the past, andoon na, hindi ko alam kung tama itong nakukuha ko, pero was there a time na parang andoon na your life was threatened at some point? Kaya andoon na-develop mo yung parang sobrang hypersensitive ka sa konting kaluskos, ganon. That's why, andun yung point, you're being called by the 8 of Wands na medyo kalma ka. Kasi, actually, with the cards, I would strongly suggest na you could also seek professional help para kasi may mga traumas na hindi pa nare-release Hindi ko alam anong significance ng sako at ng yantok, but I'm also seeing it here. So, I don't know the significance pa. Now, in your physical environment, alam mo yung una-una, please, mag-train ka naman paano mag-handle ng pera. Although you know how to do accounting, hindi mo nang ginagawa sa sarili mo. And, parang andun yung kasi parang, yung gusto ko itanong minsan sa maraming tao, gano'ng kadalas ang minsan? Minsan lang naman to, ngayon lang naman to, gano'ng kadalas yun? Minsan araw-araw. Ayun, so, now, sa hopes and fears mo kasi, actually, you're planning a reunion. So, kailan mo balak yung reunion na to? Sa December, hindi nga ako makakasama. Oo nga! Hindi ako makakasama. Yung nga sabi ko, gumanon ako, hindi ka makakasama nga. Medyo malabo. Sabi mo kanina po, hindi siya makakasama. Kasi sabi ko, hindi siya makakasama. Nakita ko, sayang. Pero let's see, with the regeneration, chaos and conflict, and fates, alam mo, magkaroon din siya ng positive effect. Why? Kasi since you will be alone during that time, it will be a moment of reflection para sa'yo. Age mo ba? Sorry, tatanong ko. Nasa around 30s? Oh my God! 22 pa lang ako. Oh? Oo. Kailan pa? Plus? Oo. Sure ka? Ako nga din minsan, inaano ko. Ilang taon na ba ako? Kasi parang ang aga nung reflection. Ang aga mo mag-reflect, masyado. Okay lang yan. Maganda ba yun? Maganda. It will be a good thing. Kasi, kumbaga turning point yun ng life mo. Looking back on the things that happened, parang, ano ba yung mga nangyari? At ang maganda dito, since with the chaos and conflict, babalikan mo kung ano yung masasakit. Why? Because titignan mo siya, not from the eyes nung oras na sinasaktan ka, pero titignan mo na siya mula sa mata nung ikaw ngayon, who is stronger, who is wiser, and who could make a change. Ayun, grabe. Ang galing po. Siyempre po, kailangan din po natin ng guidance. Feeling ko sa lahat ng nangyayari ngayon sa mundo, paalala lagi ang sinasabi. For you po, ano po yung isa sa lagi or pinaka-best na paalala nyo po sa lahat?
lagi ko sinasabi sa mga videos ko din, readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Yeah. Exactly. Tama. Naku po, maraming salamat po. Sir Eros Sean Advincula, ang spiritual practitioner. Yes. Baka may gusto naman po kayong batiin or shout out. Hello. Hello po sa lahat. May friends din po Ayan. doon. And of course, gusto rin po nating magpasalamat sa ating mga partners. Unahin na natin ang Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong Latrin at Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture. Field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Purgle Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination. And San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan ay ikaw na. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Convert. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel, Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristle Ridge Cafe located at Bristle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skin Lace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry, conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skin Lace Crafting Timeless Beauty, Palm Grove Hot Spring and Mountain Resort located at Sinangalisan, Tuba, Benguet. Rain or shine, Palm Grove is ready for you. And of course, diba? Inspired po talaga tayo kasi naano tayo ngayon and I feel like feeling ko maganda ang ating future. Nako, lahat dapat yun ang iniisip, maganda ang ating tatahaking future. And of course po, gusto ko rin pong batiin lahat po ng nanonood sa atin ngayon po. I hope you are all doing well. Ingat-ingat po sa lahat ng babiyahe. And lagi po nating tatandaan na bago tayo bumiyahe, hindi lang sasakyan ang iti-check kundi ang inyong mga sarili. Nako po, nakasama dyan po ngayong Friday ang nag-iisang chubebe girl ng R&G, Miss Angel Arquero. At nakasama nyo din ang inyong kwela kotserong bestie, Ron Marana. Ayun na naman ang masaya, informative, inspirational at motivational na Morning Balitaktakan! Happy Halloween and ingat po kayong lahat. 55 days to go. Pasko na! See you guys around! Ingat po kayong lahat sa mga babiyahe, especially sa mga maghahabol na See you Manawag, Pangasinan! biyahe. Sana makauwi din ako. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.